Gulat na tinitigan ni Max ang kanyang kamay. Hindi mabilang na kumikinang na parang kiti-kiti ang lumulutang sa ere. Mabilis niyang itinago ang kanyang kamay sa ilalim ng unan, ngunit sa halip na mawala, mas lalong lumiwanag ito. Dahil sa takot, ibinuka ni Max ang kanyang palad at biglang sumabog ang kumikinang na likido. Bawat ilaw sa silid ay kumurap ng isang beses at agad na namatay. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa kanya. Kumuha si Max ng ilang elektronikong kagamitan mula sa kanyang bahay at tumungo sa kagubatan upang masubukan niya ang mahiwagang kapangyarihang ito. Marahang iginalaw niya ang kanyang kanang kamay at muling lumitaw ang parehong kumikinang na likido. Sa sandaling lumitaw ito, lahat ng elektronikong aparato na nasa malapit ay nagsimulang umilaw ng kusa. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng lungsod, sa loob ng isang lihim na laboratorio, isang mahiwagang kumikinang na bagay ang biglang naging aktibo rin. Natigilan ng mga siyentipiko. Ang bagay na iyon ay nanatiling nakabaon sa loob ng mga dekada at sa kabila ng hindi mabilang na mga pagtatangka, hindi pa ito kailanman naging aktibo noon. Ngunit ngayon ay nagsimula na itong mamulaklak ng mag-isa. Agad nilang inilagay sa ilalim ng lockdown ng buong laboratorio, ngunit nagawa pa rin itong makatakas mula roon. Kinabukasan, pumasok si Max sa paaralan tulad ng dati, ngunit ang kapangyarihan sa loob niya ay lalong nagiging mahirap kontrolin. Kinuha niya ang kanyang bisikleta at naghanap ng liblib na lugar, ngunit sa kanyang pagmamadali, bumangga siya sa isang pickup truck at tumilapon sa malayo. Napaungol si Max sa sakit, ngunit nang makita niya kung sino ang nagmamaneho ng truck, agad na nawala ang sakit. Si Annie ang pinakamagandang babae sa paaralan. Humingi ng tawad sa pagkabangga sa kanya at hinatid ni Annie si Max at inayos pa ang kanyang bisikleta. Nang makita ang pagkakataon, kinausap siya ni Max, ngunit bigla niyang naramdaman ang kakaibang pakiramdam sa loob niya na malapit nang sumabog muli. Mabilis siyang gumawa ng dahilan, nagpaalam sa kanya at nagmadaling pumunta sa kagubatan. Sa malayo, may sumusunod kay Max sa kalsada at nasubaybayan pa nito ang kanyang mga energy wave. Malinaw nitong nakikita ang mga kakaibang wave na lumalabas sa kanyang katawan. Sa loob ng maraming araw, may sumusubaybay kay Max sa parehong paraan. Habang tumatakbo, sa wakas ay narating ni Max ang kagubatan kung saan muli niyang sinubukang kontrolin ang mga energy wave. Ngunit nabigo siyang muli dahil ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay patuloy na tumataas at hindi niya ito makontrol. Dahil sa pagkadismaya at labis na pagkabalisa, nagalit ng husto si Max at sumigaw ng buong lakas. Sa sandaling sumigaw siya, bigla siyang nawalan ng malay agad. Nang magkamalay si Max, natagpuan niya ang sarili niyang nakahiga sa sarili niyang bahay. Sa pagkakataong ito, lubos siyang nagulat dahil bago siya nawalan ng malay, nasa kagubatan pa siya. Hindi niya maintindihan kung paano siya nakauwi. Pagkatapos magubad, napansin ni Max ang mga kakaibang marka sa kanyang katawan na hindi pa naroon noon. Natakot siya nang makita ang mga ito. Sa sandaling iyon, napansin niya ang robotic gadget sa kanyang silid, ang parehong nakatakas mula sa laboratorio habang tumatakas mula sa lahat ng mga siyentipiko. Nang makita ni Max ang robot, natakot siya at mabilis na tumakbo sa isa pang silid upang magtago. Ngunit sinundan din siya ng robot doon. Labis na natakot si Max matapos makita ang robotic device, kaya kumuha siya ng baseball bat upang protektahan ang sarili mula rito. Bigla, nagsimulang makipag-usap sa kanya ang robot. Ipinaliwanag nito na ito ay isang robotic device na nagngangalang Steel na nilikha upang protektahan si Max. Gayunpaman, halos wala nang maalala si Steel maliban dito dahil nabura na ang memorya nito. Ang tanging alam nito ay ang layunin nito ay protektahan si Max. Sinabi ni Steel kay Max na ilang araw na siyang sinusundan nito upang mapanatili siyang ligtas. Sinundan din siya nito papasok sa kagubatan kung saan napakaraming energy wave ang lumalabas sa katawan ni Max. Bago nawala ng malay si Max, inilipat na ni Steel ang lahat ng energy wave na iyon sa sarili nito. Ipinaliwanag ni Steel na ang overload ay maaaring pumatay pa kay Max. Pagkatapos ay isiniwalat ni Steel na ang enerhiyang lumalabas sa katawan ni Max ay tinatawag na turbo energy at tanging si Steel lamang ang makakakontrol dito dahil si Steel ay isang alien na sadyang nilikha para manatili kay Max magpakailanman. Dahil dito, napakahalaga para kay Steel na manatili sa kanya sa lahat ng oras. Ipinaliwanag ni Steel na nang lumapit si Max sa lab, naramdaman nito ang energy wave ni Max kaya ito nag-activate. Magkaugnay sina Max at Steel. Sa ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Max ang lahat ng sinasabi ni Steel. Napagtanto niya kung gaano kahalaga si Steel para sa kanya at naunawaan niya na kung mananatili si Steel sa kanya, sa wakas ay mauunawaan na niya ang mga energy wave na nagmumula sa kanyang katawan at matututunan pa niya kung paano gamitin ang mga ito. Pagkatapos nito, parehong tumungo sina Max at Steel sa kagubatan dahil gusto siyang turuan pa ni Steel tungkol sa mga energy wave na iyon.
Ngunit nang marating nila ang kagubatan, napansin nila ang ilang tao mula sa parehong lab na tinakasin ni Steel. Pumunta sila roon para hulihin si Steel. Nakita sila ni Max at Steel at agad na nagsimulang tumakbo palayo para iwasan sila. Sa pagtakas na ito, biglang nakakita si Steel ng mga piraso ng alaala nito. Kasabay nito, nakita rin ni Max ang lahat dahil lubos siyang konektado kay Steel. Magkasama, nasaksihan nila ang kakilakilabot na aksidente na nangyari sa loob ng lab, ang parehong aksidente na kumitil sa buhay ng ama ni Max. Pagkatapos nito, sinimulan ni Max na isama si Steel sa lahat ng oras. Dinala pa niya si Steel sa loob ng kanyang bag habang pumapasok sa paaralan. Doon, nilapitan siya ni Sofia at inanyayahan siyang mananghalian, ngunit tumanggi si Max dahil kasama niya si Steel at ayaw niyang malaman ni Sofia ang tungkol dito. Dahil doon, mabilis siyang umalis. Kalaunan, sinimulang turuan ni Steel si Max kung paano kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan at kung paano gamitin ang mga ito ng maayos. Sa wakas ay nakontrol na ni Max ng lubusan ng energy wave na nagmumula sa kanyang katawan at handa na siyang gamitin ang mga ito. Sa pagsasanay na ito, binalaan ni Steel si Max na kailangan nilang maging ganap na handa sa lahat ng paraan upang harapin nila ang kanilang mga kaaway sa hinaharap. Sa puntong ito, sina Max at Steel ay naging ganap na konektado sa isa't isa. Bigla, isang baluti ang nabuo sa katawan ni Max, isang makapangyarihang suit na nilikha upang protektahan siya. Ngayon, silang dalawa ay ganap na magkaugnay, at dahil dito, nakikita rin ni Max ang lahat ng mga alaala ni Steel. Sa koneksyon na ito, nasaksihan ni Max ang mga eksena mula sa araw na sinalakay ng ilang mga alien ng laboratorio kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama. Ipinaliwanag sa kanya ni Steel na ang mga alien na iyon ay tinatawag na Ultralink aliens. Sinalakay nila ang laboratorio at nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na sa huli ay ikinamatay ng ama ni Max. Pagkatapos nito, binalaan ni Steel si Max na ang mga Ultralink aliens ay lubhang mapanganib na mga nilalang na may kakayahang kontrolin ang mga likas na yaman ng daigdig at maging ang pagdudulot ng malalaking natural na sakuna. Ipinaliwanag ni Steel na nangyari rin ang parehong bagay noong araw ng aksidente. Habang nagtatrabaho ang ama ni Max sa loob ng laboratorio, sinalakay ng mga Ultralink aliens ang pasilidad at pinatay siya habang nagaganap ang pagkawasak. Ang lahat ng ito ay nag-iwan kay Max ng lubos na pagkagulat. Gayunpaman, gusto niyang matuto ng higit pa tungkol sa mga Ultralink aliens. Dahil dito, nagpa siya siyang bisitahin si Miles na dating matalik na kaibigan ng kanyang ama. Ikinwento ni Miles kay Max ang tungkol sa isang espesyal na aparato na nilikha upang mag-imbak ng iba't ibang uri ng enerhiya. Ayon sa kanya, sinusubukan din ng ama ni Max na mag-imbak ng napakalaking enerhiya gamit ang aparatong iyon. Ngunit dahil sa labis na karga, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng laboratorio na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama. Matapos marinig ang paliwanag ni Miles, lubos na nalito si Max dahil may ikinwento sa kanya si Steel, habang si Miles ay may ikinukwento sa kanya na ibang-iba. Sa mismong sandaling iyon, muling lumitaw ang kakaibang mga energy waves sa loob ng katawan ni Max. Dahil dito, napilitan si Max na umalis. Nagsimula siyang tumakbo patungo sa kanyang bahay, ngunit habang nasa daan, napansin niya ang isang malakas na bagyo na humahabol sa kanya. Sa katotohanan, ang bagyo ay nilikha ng parehong mga Ultralink aliens na mabilis na papalapit upang patayin siya. Patuloy na tumakbo si Max ng mabilis hanggat maaari habang sinusubukang tumakas mula sa kanila. Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan si Steel kay Max at binago siya bilang Max Steel. Agad na naging superhero si Max at brutal na tinalo ang mga Ultralink aliens na napilitan silang umatras. Pagkatapos nito, muling nakita ni Max ang mga pangitain ni Steel. Sa mga pangitain ito, natuklasan niya na naroon din si Steel noong araw na namatay ang kanyang ama. Dahil dito, napagtanto ni Max na si Steel ay isa ring Ultralink alien at maaaring maging panganib sa kanya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Steel na katrabaho lamang niya ang ama ni Max sa isang proyektong naglalayong permanenteng puksain ng mga Ultralink alien mula sa daigdig. Ngunit tumanggi si Max na maniwala sa anumang sinabi ni Steel dahil nakita na niya ang lahat sa mga pangitaing iyon. Dahil dito, lumayo siya kay Steel. Pagdating ni Max sa kanyang bahay, napansin niya ang mga taong humahabol kay Steel na nakatayo roon. Ikinatakot ito ni Max dahil naniniwala siyang maaari rin siyang saktan ng mga ito. Ang kanyang ina, si Molly, ay nasa loob din ng bahay na lalong nagpatakot sa kanya. Ayaw niyang pumasok sa loob dahil natatakot siyang baka hulihin siya ng mga taong iyon sa harap ng kanyang ina at ilayo. Dahil dito, tinawagan ni Max si Miles at ipinaliwanag ang lahat sa kanya. Sinabi ni Miles kay Max na ang mga taong iyon ay nagtatrabaho para sa kumpanyang tinatawag na Entech at alam na nila ang lahat tungkol kay Steel. Natuklasan nila na magkaugnay sina Max at Steel kaya naman gusto rin nilang hulihin si Max.
Sa kanilang pag-uusap, isiniwalat din ni Miles na ang mga taong iyon ang dumukot sa ina ni Max na si Molly at dinala ito sa laboratorio. Matapos marinig ito, agad na pumunta si Max sa bahay ni Sofia, sumakay sa truck nito at dumiretso sa laboratorio. Kasabay nito, isiniwalat ni Molly na siya talaga ang may-ari ng Entech. Pagkatapos ay pinapunta niya ang kanyang mga tauhan upang hanapin si Max dahil nalaman din niya ang katotohanan tungkol sa lahat ng bagay. Kalaunan, nakarating si Max sa laboratorio at nakarating sa room 1. Doon, natuklasan niya na si Steel ay nakakulong sa loob ng isang silid at inilagay sa sleeping mode. Bigla, muling nakakita si Max ng mga pangitain. Sa pagkakataong ito, mas malinaw niyang nasaksihan ang araw ng pagkamatay ng kanyang ama at sa wakas ay nalaman ang katotohanan. Hindi si Steel ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang tunay na salarin ay si Miles na nagpanggap lamang na kaibigan ng kanyang ama. Sa katotohanan, palihim na nakikipagtulungan si Miles sa mga Ultralink aliens dahil gusto niyang patayin ang ama ni Max. Ang ama ni Max ay nagtataglay ng hindi kapani-pani walang kapangyarihan at isa ring alien. Palagi niyang sinusubukang pigilan ang mga Ultralink aliens sa pagpunta sa Earth at lipunin sila magpakailanman. Dahil dito, nakipagtulungan si Miles sa mga Ultralink upang lipulin siya. Isang araw, habang nag-eeksperimento ang ama ni Max sa laboratorio upang lipulin ang mga Ultralink aliens, napakalaking enerhiya ang lumalabas mula sa kanyang katawan. Sa panahon ng eksperimento, palihim na pinataas ni Miles ang power load sa mapanganib na antas na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na kalaunan ay ikinamatay ng ama ni Max. Matapos makita ang lahat ng ito, sa wakas ay naunawaan ni Max ang buong katotohanan. Di nagtagal, dumating si Miles na nakasuot ng isang malakas na suit. Siya ay naging napakalakas dahil nagtataglay din siya ng napakalaking enerhiya na kinuha niya mula sa ama ni Max. Sinimulan ni Miles na salakayin si Max at pinilit siyang pumunta sa silid kung saan nakakulong si Steel. Gusto niyang patayin si Max sa parehong paraan na pinatay niya ang kanyang ama. Pagpasok pa lang ni Max sa silid ni Steel, muli siyang nakakonekta kay Steel. Dahil sa koneksyon na ito, sa wakas ay nakontrol na ang kanyang mga kapangyarihan at bumalik siya sa superhero na si Max Steel. Ngayon ay mas malakas kaysa dati, ganap na natalo ni Max si Miles. Brutal niya itong inatake, at pagkatapos ng isang matinding laban, sa wakas ay napatay ni Max si Miles. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Molly kay Max na matagal na niyang alam ang katotohanan na ang ama nito ay isang alien. Alam din niya na si Max mismo ay kalahating alien dahil taglay nito ang parehong kapangyarihan ng kanyang ama. Ipinaliwanag ni Molly na itinago niya ang mga katotohanan ito kay Max dahil natatakot siya sa maaaring gawin ng mga tao sa kanya kung matuklasan nila ang kanyang sikreto. Kaya naman patuloy siyang lumilipat mula sa isang lungsod patungo sa isa pa kasama niya. Gayunpaman, matapos silang tawagan pabalik ni Miles, napilitan silang bumalik muli doon. Inamin din ni Molly na hindi niya alam na si Miles talaga ang tunay na pumatay sa ama ni Max. Ngayong nalutas na ang lahat, muling nakipagkita si Max kay Sofia. At dahil doon, natapos ang pelikula. Okay, maybe it was good we didn't kill her. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.